Ayaw mong pasukin ng ulan ang bahay mo kahit bago ang bubong. Aba, manatili ka dyan at pakinggan mo to dahil baka ang sagot sa problema mo ay nasa tuktok lang ng bahay mo. Follow for more tips para sa isang bahay na matibay at walang tagas. Alam nyo ba? Isa sa pinaka-critical pero madalas na nakakalimutan o tinitipid na parte ng bubong ay ang ridge cap. Yung iba ni hindi alam kung ano ito. Ano nga ba ang ridge cap? Isipin nyo ito bilang korona ng inyong bubong. Ito yung special na metal o tile cover na inilalagay sa pinakatuktok sa mismong tagpuan ng dalawang magkabilang slope ng bubong ninyo. Ang primaryang trabaho nito? Isil ang joint na yan para siguradong walang makakapasok na tubig at malakas na hangin. So ano ba ang mga major benefits kapag tama ang pagkakalagay ng ridge cap mo? Una sa lahat, at ito ang pinaka-importante, leak prevention. Yung tuktok ng bubong ang isa sa pinaka-vulnerable sa tagas at ang ridge cap ang bayani dyan. Pangalawa, pinoprotektahan nito ang buong roof structure laban sa malakas na hangin at ulang dala nito. Kapag walang ridge cap, madaling masisira ang mga dulo ng yero o tiles nyo. At syempre, pangatlo, nagbibigay ito ng malinis at professional finish sa itsura ng bubong nyo. Kumbaga, ito yung final touch na nagkokompleto sa ganda ng bahay. Pero teka, may isa pang benefit na hindi alam ng marami. May tinatawag tayong vented ridge cap. Bukod sa pag-seal, nakakatulong din ito para magkaroon ng tamang airflow sa loob ng attic o yung espasyo sa ilalim ng bubong nyo. Bakit ito mahalaga? Ang magandang airflow ay nakakatulong para mabawasan ang init na naiipon sa loob ng bahay tuwing tag-araw. At kapag malamig naman, pinipigilan nito ang moisture build-up na pwedeng maging sanhi ng amag at pagkasira ng kahoy. So, double purpose, proteksyon sa ulan at ginhawa sa init. Ngayon, baliktarin naman natin. Ano ang mga karaniwang problema kapag mali, sira o mas malala, walang ridge cap ang bubong mo? Unang-una, asahan mo na ang tulo. Diretso ang pasok ng tubig sa kisame nyo na magdudulot ng mantsa, pagkasira ng pintura at kung minamalas, pagbagsak pa ng parte ng ceiling. Pangalawa, mas mabilis kakalawangin ang mga yero nyo, lalo na yung mga gilid na exposed. Ang kalawang ay parang cancer sa metal. Pag nagsimula yan, tuloy-tuloy na ang pagkasira. At pangatlo, dahil sa moisture na pumapasok, lalambot at mabubulok ang roof decking o yung plywood sa ilalim ng yero nyo. Pag nangyari yan, mas malaki at mas magastos na ang repair. Kaya para maiwasan ang sakit ng ulo, narito ang ilang mabilis na installation tips. Number 1, siguraduhing matching material ang gagamitin nyo. Kung metal ang bubong, metal ridge cap din. Kung tiles, tile cap din. Huwag paghaluin para iwas disgrasya at para siguradong selyado. Number 2, mahalaga ang tamang overlap at screw placement. Dapat may sapat na salong ang bawat piraso at gumamit ng tamang roofing screws na may rubber washer para sigurado ang kapit at walang singgawan. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting kumuha ng profesional na karpintero o roofer. Bottom line, mga katropa, huwag na huwag niyong minamaliit ang ridge cap. Ito ang inyong first line of defense laban sa tagas mula sa tuktok ng inyong bahay. Maliit man sa tingin pero napakalaki ng epekto nito sa tibay at haba ng buhay ng buong roof system nyo. Tandaan, ang pag-iwas ay laging mas mura kaysa sa pag-aayos. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa roof waterproofing paint. Paano ba ito gamitin ng tama para mas lalong tumibay ang depensa ng bahay nyo laban sa ulan? Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating home improvement tips. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!